Matapos ang napakaangas na pagtalo ni Nagumo kay Minimalist, ngayon naman ay ire-review natin ang Chapter 47 at 48 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na naman natin ang laban ni Sakamoto laban kay Apart. Isang matinding bakbakan kung saan maipapamalas ni Sakamoto ang bago niyang lakas. Marami rin tayong matutunan sa videong ito, kaya wag na nating patagalin ta. Let's go! Nagsimula ang eksena kay Apart na nagsasabing napaka-weird ng galawan ni Sakamoto para sa isang malaking tao. Samantala, nagtataka si Sakamoto kung bakit hindi pa rin siya pumapayat. Nag-aalala naman si Shin para sa kanya. At dito naalala ni Sakamoto ang ginawa sa kanya ni Granny Mia. Iniisip kung iyon ba ang dahilan kung bakit hindi siya bumabalik sa dati niyang anyo. Nakakuha si Sakamoto ng isang tower figure at mabilis itong ibinato kay Apart. Napansin ito ni Apart pero tinamaan pa rin siya. Natuwa si Shing na akala niya ay tinamaan na talaga si Apart pero makikita na sinalo lang pala ito ng huli gamit ang kanyang mga sinulid. Hindi makapaniwala sina Shin at Heisuke sa nakita nila at pabirong sinabi ni Heisuke na parang Spider-Man lang si Apart. Sa isipan naman ni Sakamoto, mabilis at matalino si Apart sa paggamit ng kanyang kakayahan. Nagulat si Apart at nagalit, tinatanong kung paanong nagawa ni Sakamoto iyon. Kahit ayaw niya sa mga taong nakadrugs o nagpapakitang gilas, patuloy pa rin siyang nagpakitang gilas. Nakita ito ni Sakamoto bilang oportunidad habang abala si Apart. Gayunpaman, kahit anong effort niya, hindi pa rin siya pumapayat, kaya nagtaka siya kung bakit hindi gumagana ang kanyang tactic. Mabilis na kumilos si Apart at binalot si Sakamoto gamit ang kanyang mga sinulid. Tangkang patayin siya, pero nakawala pa rin si Sakamoto, bagaman may konting galos. Napansin niya na matutulis ang mga kordon ni Apart at mahirap labanan lalo na't wala siyang dalang armas. Nakita ni Apart ang bulsa ni Sakamoto at nagbiro na mabigat daw ito na para bang iyon ang dahilan kung bakit mabagal si Sakamoto. Dito ipinaliwanag ni Granny Mia na kapag matagal huminto ang isang tao sa dati nitong ginagawa, kadalasan ay bumabalik sila sa dati nilang katawan o anyo. Tinanong ni Shin kung kailanan lang bang pumayat si Sakamoto para bumalik sa dati nitong galing. Pero ayon kay Granny Mia, kahit matataba ay may kanya-kanyang paraan ng paggalaw. Pagkatapos ng naunang pangyayari, bumalik ang eksena kina Apart at Sakamoto. Ngayon handa nang umatake si Apart at sinabi niya, "Alam mo ba kung ano ang napapansin ko sa iyo ngayon? Napakasama at bastos mong tao, Sakamoto. Pinapainit mo ako sa maling paraan. Ang mga kagaya mo ay hindi marunong umintindi sa iba. Naiinis talaga ako sa mga tulad mo." Sumagot naman si Sakamoto na sa tingin niya ay hindi naman siya ganong klase ng tao. Pero dagdag pa ni Apart, "Tingnan mo na lang yung sandalas na suot mo." Nang marinig yon, napasigaw si Heisuke, "Grabe naman yung sandalas mo. Paano mo nagagawang maglakad-lakad na ganyan ang suot?" Pagkatapos noon, lumipat ang eksena kina Granny Mia. Ayon sa kanya, ang pinakamalalakas na tao ay yaong marunong mag-adjust sa anumang sitwasyon. Sabi niya pa, "Kanina ay tinamaan ko ang Dantian acupoint ni Sakamoto. Kaya ngayon ay mas nararamdaman ng katawan nito ang bigat na idinagdag ng kanyang pagiging mataba." Samantala, nagulat si Apart dahil biglang nawala si Sakamoto sa kanyang harapan. Nasa likuran na pala ito. Mabilis na binantara ni Sakamoto si Apart ng isang napakalakas na suntok na tumulak dito papasok sa isang elevator. Dagdag pa ni Granny Mia, kung matatanggap ni Sakamoto ang sarili niya sa kasalukuyan niyang anyo, supat na ang lakas na tinataglay niya para talunin ng mga kalaban kahit hindi pa siya pumapayat. Pagkatapos ng intensibong suntok ni Sakamoto kay Apart, makikita si Apart na hindi pa rin makapaniwala sa galaw ni Sakamoto ngayon. Na-realize naman ni Sakamoto ang benepisyong ginawa sa kanya ni Granny Mia, kaya nasabi niyang, "Magaling tandang Mia." Ngayon handa na raw siya ang mag-counter-attack. Habang pababa ang sinasakyan nilang elevator, sa kabilang elevator naman ay makikita ang isang pamilya na nakasakay. Sabi ng isang bata, papunta na raw sila sa tuktok. At natuwa ito dahil see-through daw ang elevator. Maya-maya pa, patingin lang sa itaas ng maisang bata nang mapansin niya na sa itaas nila ay bumagsak si Sakamoto kasama si Apart dahil sa suntok na binitiwan kanina. Habang nasa hangin, bumuelo pa si Sakamoto at muling sununtok si Apart dahil sa pagbagsak nito sa bubong ng isa pang elevator. Nagtaka ang mga taong nasa loob kung may nahulog ba sa itaas nila.
Mula sa bubong, muling sununtok ni Sakamoto si Apart at pagkatapos ay hinagis pa ito. Pareho silang kumapit sa mga bakal para hindi tuluyang mahulog. Sa isip ni Sakamoto, not bad si Apart. Habang si Apart naman ay namangha at sinabing si Sakamoto lang ang nag-iisang taong. Bago niya matapos, sinabat na siya ni Sakamoto gamit ang bakal na tubo. Sabi ni Sakamoto, pasensya ka na ha, pero wala akong oras para sa mahabang istorya. Tinawag siyang cold ni Apart sabay atake. Gamit ang kanyang thread, binalot ni Apart ang tubo ni Sakamoto pero pinaikot ito ni Sakamoto at tinamaan si Apart dahil sa pakan ba itong umaatras? Sabi ni Apart, naaalala mo ba ang unang pagkakataon na nakakonekta ka sa mundo? Nagguluhan si Sakamoto kaya pinaliwanag ni Apart. Ibig kong sabihin, yung unang beses na na-realize mo na hindi ka pala nag-iisa. Dito nagsimula ang flashback ni Apart. Bata pa siya noon at pakiramdam niya ay walang koneksyon siya sa ibang tao. Habang ang mga ibang bata ay naglalango, siya ay mag-isa lang sa di kalayuan. Pag-uwi niya, wala ring pakialam ang kanyang ina. Hindi niya maalala na kinausap siya nito o kahit boses nito. Ang taning bait sa kanya ay ang kanyang ama, ngunit laging abala sa trabaho kaya bihira niya itong makita. Isang araw, habang kumakain siya ng pickles, tinanong siya ng kanyang ama kung bakit ganito ang mukha niya. Sinabi ni Apart na mahal niya ang kanyang ama noon at sumagot ang kanyang ama, "Makinig ka. Ang nasa loob ng isang tao ang mas mahalaga. Kung ikaw ay mabait at honest sa ibang tao, siguradong magugustuhan ka nila. Mabait kang bata." Sabay binigyan siya ng kanyang ama ng isang dal at sinabing, "Pwede ba kitang maging kaibigan?" Masaya si Apart sa regalo at minsang lumapit siya sa mga batang naglalaro para magtanong kung pwede siyang sumali. Ngunit sinagot siya ng mga bata ng, "Ha? Sino ka ba? Weirdo!" Napahiya si Apart at umuwi. Ngunit gaya ng dati, walang pakialam ang kanyang ina. Sa kanyang kwarto, iniisip niya kung bakit ayaw ng mga tao na maging kaibigan niya. Sa galit, inimagine niya na yung lalaking nagpahiya sa kanya ay yung doll at sinaksak niya ito. Nangyari ito ng ilang beses hanggang sa dumami ang saksak sa doll at pinutol-putol niya gamit ang box cutter. Dito niya binubuhos ang galit niya sa mga taong tumatanggi sa kanya. Isang araw, dumating ang kanyang ama mula sa trabaho. Nakita siya nito na may ginagawa at may mga piraso sa paligid. Masayang binati ni Apart ang ama. Ngunit habang nagsasalita pa siya, ay bigla siyang niyakap nito at sinabing, "Pasensya na, magiging maayos ang lahat. Ipapacheck ka natin bukas sa doktor." Nagtaka si Apart kung bakit. Ngunit kinabukasan, sa check-up, sinabi ng doktor na normal ang utak ng bata. Walang tumor o anumang abnormality. At malusog siya. Galit na tumugon ng ama. "Walang problema? Paano nangyari yun? Nakita ko ang anak ko na pinagpuputol ang isang aso. Tapos sasabihin mong normal siya?" Sinubukan ni Apart na awatin ng ama. Ngunit nakita niyang magkahalong takot at galit sa mga mata nito. At doon sinabi ng kanyang ama, "Lumayo ka sa akin! Ano bang problema mo?" Matapos siyang masabihan ng kanyang ama na, "Lumayo ka! Ano bang problema mo?" Biglang nagbago ang paningin ni Apart. Sa halip na makita ang tunay na anyo ng kanyang ama, ang nakikita niya ngayon ay ang kanyang doll. Dahil dito, kumuha siya ng gunting at iniyangang sa leeg ng kanyang ama. Nang bumagsak ito, sinaksak pa niya ito ng sunod-sunod habang sinasabing, "Walang problema sa akin! Wala! Normal naman ako!" Habang ito'y nangyayari, nakatayo ang doktor sa tabi nila, tulala at takot na takot sa nasasaksihan. Hindi pa tumigil si Apart. Patuloy niyang sinasaksak ang ulo ng kanyang ama hanggang sa hindi na ito gumalaw. Matapos patayin ni Apart ang kanyang ama, tinignan niya ang utak nito at ikinumpara sa resulta ng kanyang CT scan. Sabi niya, "Tignan mo ama, parehas lang pala tayo ng ulo. Parehas lang ang nasa loob nating dalawa." Sabay tawa ni Apart, tila ba masaya sa natuklasan. Pagkatapos ng malagim na flashback, bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Sabi ni Apart, simula nang malaman niya na parehas sila ng utak ng kanyang ama, doon niya naintindihan na konektado pala siya sa lahat ng tao. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Pareho lang daw siya sa ibang tao. Ito raw ang paraan niya para makita ang kanyang koneksyon sa iba.
at gusto niya ngayong makita kung ano ang nasa loob ng Sakamoto. Sumagot si Sakamoto, "Mali ka, ang pagpapatay sa tao ay pumuputol sa koneksyon. Huwag ka nang manakit ng tao." Naggalit si Apart sa sinabi niya. Sa sumunod na eksena, lumipat ang kwento sa field kung saan naganap noon ang laban ni na Osaragi at Dump. Maririnig si Shishiba na nagsasabing, "Ang Torii Gates, sinasabi ni ito ang gate post ng mga Diyos. Ngayon, isipin mo, uuwi ka galing trabaho at makikita mo ang front door mo, wasak at durog. Hindi ba napakasama nun?" Sumagot si Osaragi, "Pero Mr. Shishiba, kumain ka rin namang pork cutlets dito kanina, di ba?" Sagot ni Shishiba, "Mga tira mo lang yan." Pagkatapos nun, makikita si Shishiba na may kausap sa cellphone. Sabi niya, "Hello." Sumagot si Nagumo, "Oy Shishiba." Nagtaka si Shishiba, "Ha? May side gig ka ba dyan?" Sinabi naman ni Nagumo, "Nakita mo ba yung listahan na binigay nila tungkol sa mga serial killers? Wala raw tayong nakuhang impormasyon mula sa huling pari na nakalaab natin sa kanila." Kasabay nito, tinignan din ni Shishiba ang listahan mula sa bangkay ni Dump. Sabi niya, "Oh, tignan mo nga. Si Slur talaga ito. Parang plano pa sana niyang pag-awayin ng apat na ito. Ang twisted at efficient naman ng plano na yan." Sagot ni Nagumo, "Oo, sa tingin ko nagampanan na ng mga serial killers ang kanilang purpose." Tanong ni Shishiba, "Anong ibig mong sabihin?" Sabi ni Nagumo, "Mahalaga ito." Matapos niyan, balik tayo kay Apart. Sabi niya, hindi raw talaga niya matiis sa mga taong gaya ng Sakamoto. Napakabastos at insensitive daw kasi nito. Dito na umatake si Apart ng isang malakas na atake na literal na nakaputon ng ilang bahagi ng tower. Sa ibaba, nagulat ang mga tao at hindi makapaniwala. Tila bahagyang tumabingi ang tower. Samantalang sina Hayespeak na nasa itaas ay napalingon. Gulat din sa nangyari. Sabi pa ni Apart, "Nakapagdesisyon na ako. Pagkatapos nito, mapapatigil ka lang Sakamoto. Wala kang alam pagdating sa koneksyon ng mga tao. Kaya tatapusin ko na ang lahat dito. Makikita natin na seryoso na talaga si Sakamoto." Napakatindi ng pass ni Apart. At ngayon ay nagsimula ng matinding labanan nila ni Sakamoto. Pero patikim pa lang ito mga kaibigan. Dahil sa susunod na chapter, mas titindi pa ang bakbakan sa pagpasok ng isang napakalakas na Order member. Kaya tutok lang dahil back-to-back na labanan ang masasaksihan natin sa mga susunod na episodes. So dito na natin tatapusin ang video recap na ito. Kung nagustuhan niya ang video, don't forget to like, comment, follow at subscribe para sa mas marami pang ganitong videos. Maraming salamat! This is Aini May at kita-kits ulit sa next video.